Sa punto namang ito, makakausap natin ang District Commander ng Philippine Coast Guard Southern Tagalog na si Commodore Art Abu. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po at magandang tanghali sa ating taga-subaybay. Opo. Totoo po bang may kontrata at permit para magsagawa ng dredging at desilting daw, yung dayuhang barko na namataan sa Lobo, Batangas? Gaya po ng mga napapabalita, totoo po yan. Na meron naman pong pinasend sa atin, sa aming tanggapan, yung mga kulang dokumento para partikular dyan sa presensya at upcoming activity ng vessel na nandiyan sa Lobo, Batangas. Ano po yung date na nakalagay doon sa kanilang permit? Kasi ang sinasabi ng mayor ng Lobo, 2008 pa raw yun at luma na. As per my knowledge, yung dokumento na aming pinangahawakan, na kaya nasasabi namin na lehitimo yung kanyang presence dyan, meron naman municipal resolution, then meron din silang kontrata with this contractor para i-undertake yung flood mitigation project dyan sa river ng Lobo. Actually po, yan, according to their resolution, ang intention niyan ay luagin nila yung daanan ng baha para paiwasan yung mga dating nangyari, nagkaroon ng severe flooding kasi hindi maganda ang daloy ng tubig kapag tag-ulan. Pero kumpirmado po na 2008 yung kanilang ipinakita na kontrata. Yan po sa akin pagkaalam. At kung ganito po, bakit daw ngayon lang nila isinasagawa? Itong dredging or bumalik na lamang sila? Ano ang explanation nila? Yan po siguro sa tagal bago nila makumply yung mga requirements. Yan po pagkaalam ko. Hindi kasi ganun kadali yung mag-satisfy ng mga requirements. Kaya matagalan sila. So ngayon lang nila nakumpleto kaya nagtungo na ho sila dyan sa area. Pero linawin ko lamang po, hindi pa sila nagsisimula na mag-dredge. Hindi pa po nagsisimula ang dredging. Actually, presence pa lang po ng vessel. And on the part of the Coast Guard, yun po na mga safety, yung documentation ng crew, and of course, yung concerns sa environment, yan po ay ating tinitingnan. Pero bagamat meron silang permiso para manatili po dyan, meron bang kumpirmasyon kung nakaangkla nga sila sa bahura? Kasi may mga report na ganoon. At yung ganito kalalaking barko, tama ho ba na humimpil malapit sa Dalampasigan kapag kalalapat malapit yan sa protected area? Totoo po na nakaangkla siya, pero yung condition kung lugar kung siya sa nakaangkla, dahil yan naman po ay bunganga ng river. So hindi po tayo sigurado. Gaya nga kanina na pag-usapan, na narinig ko na sinabi ng taga-DNR, sila yung authority na mag-determine kung talagang may masisirang yamang dagat sa pinag-isakan ng angkla dyan sa area. Ito po bang Lobo, Batangas, kasama ho ba doon sa protected area, dyan po sa lugar? It falls within this BIP. Pero yung dahil sa papasok naman siya, ang ating pong pinag-uusapan dito, ay yung river na papasok na sa Lobo River. So naturally, magkakaroon ng access yung kung anumang activity na i-grant ng pamahalaan, ng local government, ng national government, natural po na magkakaroon ng impact dyan sa bunganga ng Lobo River. So kung sinasabi nyo, magtuloy naman itong kanilang operasyon, yung mismong ilog lamang, yung maapektuhan at hindi naman talaga yung mismong o gilid ng karagatan kung saan nga protected yung lugar. Opo, nakalagay po naman yun sa ECC na in-approve ng mga kasamahan natin sa pamahalaan. Hindi naman po papayag yung DNR, kami po sa Philippine Coast Guard, at lahat ng ahensya na masira yung ating tinatawag na bahagi ng Verde Island Passage at Marine Protected Area. Opo. So sa ngayon po, ano pong status nitong barko at yung kanilang mismong operasyon dyan? Kasi ang sinasabi ng kasalukuyang mayor ngayon, meron silang kakontratang ibang kumpanya na magsasagawa ng dredging. So magiging dalawa na yung magsasagawa ng dredging sa area? That is beyond the comprehension of your Coast Guard in Southern Tagalog. Ang sa amin lang po kung anong barko nandyan, yung kanilang safety, yung concern na sa environment, yung documentation, ayan po ay ating tinignan at patuloy na titingnan. Pero so far, isang barko lang naman po yung pinag-uusapan natin at siya ngayon itong subject ng investigation. Opo, isang barko pa lang po, yung MV Emerald. So ano po masasabi natin doon sa mga taga-Lobo na nagsasabi, nangangamba sila dito sa presence nitong malaking barko na dredging ship dyan po sa kanilang lugar? So huwag po silang mangamba dahil yan naman pong presence niya, yung sa aking pagkaalam, yung project na gagawin niya dyan ay pinag-isipan
ng mga dating namumuno. At kaya po nakakuha ito ng permit, lawful permit, yan po ay para sa kabutihan ng mga mamayan ng Lubo. So wala po silang dapat ikabahala sa aking pananaw. Pero again, hindi po magsisimula itong kanilang operasyon hanggat hindi na sort out itong mga papeles at kung talaga bang working pa or buhay pa yung kanilang permiso. Opo, umasa po sila na nakikipagtulungan po ang Coast Guard. So yan po ba ay pinahintulutan na ng ating national government kung lahat po ng ahensya ng ating pamahalaan ay nagkaroon na ng concurrent. Saka pa lang po tayo papayag na simulan kung ano man yung proyekto na intended for that. Panghuli na lamang po, very quickly, kumustahin ko lang po sana yung Verde Island Passage dyan po sa area na inyong binabantayan dahil alam natin ito yung isa sa pinakasentro ng sentro ng biodiversity hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Kumusta po ngayon yung pagbabantay nyo dyan at nasusunod naman yung mga restrictions dyan sa area? Opo, yes, your Philippine Coast Guard is very much aware of the significance of this Verde Island Passage. Sa katunayan po, nung Sabado, nandyan kami sa Verde Island itself. Miniting namin yung mga barangay officials, barangay captain, yung local population, kasi nagkaroon tayo ng community organizing tungkol sa Coast Guard Auxiliary, kung saan yan po yung ating makakatulong para pangalagaan natin yung Verde Island Passage. Sa oras pong ito ay nandito ako sa Marinduque. At ganoon din po, dahil yung Verde Island Passage is not limited only to Batangas area. Pati po itong karagatang Marinduque ay bahagi. And we are here coordinating with the Governor of Marinduque. And right now, I am here at the Municipal Hall of Santa Cruz para po ipaalam sa ating mga kababayan yung kahalagahan ng involvement ng community sa pangangalagaan ng Verde Island Passage. Yun na nga po, sana po talaga mapangalagaan yung lugar na yan. Maraming salamat po sa inyong oras at patuloy po namin tututukan ng isyong ito. Maraming salamat din po. Salamat po. Si PCG Southern Tagalog District Commander Art Abu.